Maririnig na natin ang last call ng taga-benta. At sinasabing nabili sa halagang 42 million L. At dito ay sinabi din na ang nakabili ng pambihirang bato na Snowflare Stone ay si guest number 777. Palakpakan naman ng mga tao dahil si Dekialayan pa rin ang nakakuha ng huling bagay na ibinebenta sa subastahan. Sinasabi naman ng isa na napasaya daw siya dahil sa subastahan na ito. Ang isa naman ay sinasabing ito na daw ang pinakamatinding laban ng pagsusubasta na nakita niya. Sinasabi naman ng isa na masasabi daw niyang bahagya daw napasobra si Julie kanina, ngunit talaga daw ginalingan ni Professor Dekialayan upang makuha ito at may regalo din sa kanyang fiancé. Tila nanlulumo naman dito si Julie at sinabing nakuha na naman daw nito ang gusto nito. Sinasabi din niya, tila naulit lang ang pangyayari nung nakaraang taon. At ayaw na daw niyang maulit iyon, at hindi rin niya iyon gugustuhin. Dito ay bumalik muna tayo sa nakaraan, 1 taon ang nakalipas. Sa araw ng engagement ni Dekialayan at Julie. Sinasabi dito ni Julie na ang araw ng kanilang engagement ay ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Ipinapakita naman dito si Dekialayan na nakaupo sa kanyang opisina at mayroong sandamakdak na mamahaling diamant at alahas sa kanyang lamesa at sinasabi na, kaya daw niyang ibigay ang lahat ng nandito at maging kung ano man daw ang kanyang hilingin ay ibibigay daw nito. At dito ay ipinapakita si Dekialayan na sinasabing, ito na daw ang magpapabukas ng kanyang mga mata para daw siya ay pakasalan nito, at may pagmamayabang ding sinabi na, ganyan daw siya kagaling. At sinasabi ni Julie dito na parang ganoon daw ang dating nito sa kanya. Sinabi din niya na kahit daw gaano kadaming yaman ang ipagmalaki nito sa kanya, ang tangi lamang daw niyang naramdaman ay pang-aalipusta. Alam daw ni Julie na alam naman ni Dekialayan kung ano ang kanyang gusto mula sa kanya, kaya daw siya umalis sa opisina nito. Dugtong pa ni Julie na siya mismo ang sumayre kanilang engagement. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Makikita naman natin ang nakaraan na pinag-uusapan ang pagsasama nila Dekialayan at Julie at may nagsasabing, marangal na tao naman daw itong si Julie, ngunit magkakagusto din pala kay Dekialayan. Sinabi din ng isa na, may narinig daw siya na bilang kapalit daw nito ay pinagakuan daw itong si Julie ng pwesto bilang Captain Knight. At ang isa naman at tila ng Osar pang sinabi na, ayon daw sa chismis ay nagmakaawa pa daw itong si Julie para lamang sa posisyon. Para kay Julie, malinaw naman kung sino ang nagpakalat ng chismis para Sir Anang siya. At kung iniisip ba niyang babalikan pa rin niya ito sa kabila ng ginawa niya. Dagdag pa ni Julie, na isa itong kalokohan. Kahit anong subok daw nito na mahalin si Dekialayan, ay hindi niya ito magawa. At kahit daw ngayon na. Natigilan na lang si Julie nang bigla niyang makita si Dekialayan na nasa kanyang likuran na pala. Sinabi naman ni Dekialayan kay Julie na gusto din daw pala niya ang Snowflare Stone. Inis na inis naman si Julie at iniisip na kung kailan ba ito titigil sa kakaasar sa kanya. At biglang sinabi naman dito ni Dekialayan na, patawad. Nagulat naman si Julie at tinanong kung ano daw ang kanyang sinabi, ngunit nagpatuloy na sa paglalakad si Dekialayan papalayo sa kanya. Habang naglalakad palayo ay sinabi ni Dekialayan na, sige na daw at aalis na daw siya. Nagulat naman at hindi na nakasagot si Julie dahil sa ikinilos na ito ni Dekialayan. Gusto naman sana niyang habulin si Dekialayan para itanong kung para saan daw ang paghingi niya ng tawad, kung dahil daw ba sa Snowflare Stone. At nagtataka din siya dito dahil ang alam daw niyang Dekialayan ay hindi marunong humingi ng tawad. Ngunit sa kanyang paghahabol sa labas ay bigla siyang tinawag dito ni Josephine. Siya ang ate ni Julie. At sinabihan siya nito na pumasok na sa sasakyan para sila ay umuwi na. Sa kabilang banda, makikita natin ang magarang sasakyan ni Dekialayan na papasok na sa gate ng kanilang mansyon. Iniisip naman ni Dekialayan dito na gustong-gusto talaga ni Julie na makuha ang Snowflare Stone. At malamang ay matindi ang kanyang galit sa kanya dahil inagaw niya ito. Sa pagtataka ni Dekialayan na kung bakit daw wala ditong lumabas na death variable. At iniisip niya na kung gaano pa ba kasama si Dekialayan para patayin siya nito. Sa pagpasok niya ng mansion ay makikita natin ang mga empleyado nila na agad na bumati sa kanya. Ngunit kanyang napansin na tila ba may mga lungkot sa mga mata nito at naisip niya agad na may kakaibang nangyari habang siya ay wala. At dito ay naisip niyang nandito ang kanyang kapatid na si Ariel. At hindi nga siya nagkamali dito dahil sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Ariel katabi ng malita nito. Lalagpasan lamang sana ito ni Dekialayan ngunit di pa siya nakakalayo ay nagsalita na si Ariel at sinabing, yun dapat ang pambayad nila sa mga mina. At sinabi din nito na, ganun lang daw ba ang tingin niya sa kanya. Dito ay hindi na nagtataka si Dekialayan na magalit ito sa paraan ng paggamit niya ng pera, dahil alam niyang masinop ito sa pera, patunay na lamang ang dami ng laman ng kanyang bangko. Ngunit ito ay hindi niya binigyan ng pansin.
Sumagot naman si Dekialayan at sinabing huwag daw siyang mag-alala dahil ang kanyang mga pinagkagastusan daw ay magbibigay pa ng tubo sa darating na panahon. Dito ay tila sumabog na ang galit ni Ariel at nagsimula ng sumigaw at sinabing, "Ikaw, ang tingin mo ba sakin at isang basurahan?" Napalingon naman dito si Dekialayan at naisip na, hindi daw maganda itong nangyayari. Sa pagpapatuloy ni Ariel, sinasabi niya kay Dekialayan na, sa tingin daw ba nito ay gusto niya ang ginagawa niyang pag-aayos sa mga kaguluhang ginagawa niya. Sinabi din ni Ariel na, hindi na daw maganda ang takbo ng kanilang mga negosyo. At ang mga manggagawa daw dito pati na daw siya ay naghihirap sa pagtatrabaho para lamang hindi sila bumagsak. At dagdag ding sinabi ni Ariel na, ngunit basta-basta na lamang daw niyang ginastos ang mga perang yun na parang wala lang sa kanya. Pagalit din niyang sinabi kay Dekialayan na, gaano daw ba siya kakapal para isugal ang pera ng kanilang pamilya. Dito ay nakikita ni Dekialayan ang pulang aura na lumalabas sa katawan ni Ariel. Napamura na lamang dito si Dekialayan dahil biglang nag-activate dito ang villain state niya. Makikita din dito na may gintong liwanag ding lumalabas kay Ariel bukod sa pulang aura na nangangahulugang nag-activate din ang kanyang wealthy magnate. At para kay Dekialayan ay simple lang ang kahulugan ng kanyang nakita. Kung hindi daw niya malagpasan ang ganitong sitwasyon ay tiyak na katapusan na niya. Ngunit kung ito ay kanyang malagpasan ay magdadala ito sa kanya ng mas marami pang kayamanan. At alam daw niya ang sagot sa ganitong klaseng problema. Dito ay nagsalita na si Dekialayan at sinabihan si Ariel na huwag siyang mag-alala. Sumigaw naman ulit sa galit si Ariel at sinabing tumahimik daw ito, at sinabi ding mukha daw ba siyang nag-aalala ngayon, at kailangan pa daw niyang magpakahirap para lang itama ang lahat ng kamaliang ginawa niya. Dugtong pa ni Ariel na, sa tingin daw ba niya na gusto niya ang kanyang ginagawa? At kung alam daw ba niya na itinigil niya ang kanyang pag-aaral para lamang dito, at niwala man lang daw siyang oras para makipag-date para lamang daw sa kanya. Tuloy pa din na sinasabi ni Dekialayan na hindi na daw niya kailangang gawin ito. Ngunit pagalit paring sumisigaw si Ariel na sinasabing kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin. Wala daw siyang ginawa kundi magwaldas ng pera mula daw nung mamatay ang kanilang mga magulang, at ngayon daw ay gumastos siya ng 150 million na sa loob lamang ng isang oras. At bago pa man matapos ni Ariel na murahin si Dekialayan at dito ay nagbitiw na ng importanteng salita si Dekialayan. Sinabi niya dito na, ibibigay daw niya dito ang karapatang mamuno sa kanilang pamilya. Natigilan dito si Ariel at hindi nakapagsalita. Nang matauhan ay mahinahon itong tinanong si Dekialayan at sinabing kung ano daw ulit ang kanyang sinasabi. Sumagot naman si Dekialayan at sinabing, sabi daw niya ay ibibigay na niya sa kanya ang karapatan upang mamuno sa kanilang pamilya. Nang mapagtanto ito ni Ariel ay biglang nagbago ang mood nito at napalitan ng labis na kasiyahan. Sa kabila nito ay hindi agad naniwala si Ariel at sinabing itigil daw nito ang kanyang kalokohan. Dito ay sumagot naman si Dekialayan at sinabing hindi daw ganyan magsalita ang isang maharlika. Lalo na daw ang isang household head. Sumagot naman si Ariel na wag daw siyang magsisinungaling dito. At muli ay sumagot si Dekialayan na hindi daw siya nagsisinungaling. Dito ay sumeryoso na si Dekialayan at sinabing kaya daw niyang mangako kung hindi daw siya naniniwala sa kanya. Nagulat naman si Ariel dito at sinabing, handa kang mangako. Tulad ng isang pangako bilang mage. Na iyong ikakamatay kapag ito ay hindi tinupad. At sinabi ni Ariel na kung seryoso daw ba siya dito. Sumagot naman si Dekialayan na oo daw. Sumagot din naman si Ariel na, hindi daw niya ito naiintindihan, at bakit daw biglaan ang pangyayari. Dito ay tinanong ni Ariel si Dekialayan na kung saan daw ba siya nauntog. Sinabi naman ni Dekialayan na, hindi daw niya kailangang maniwala sa kanya kung ayaw niya. At dito ay sumagot si Ariel na may pagbabante at sinabing, tatapusin daw niya ang kanyang buhay kung babawiin daw niya ito. Sabay na din ang alis ni Ariel dito. Tinanong naman ni Dekialayan na kung bakit aalis na daw siya agad. At sumigaw na naman itong si Ariel at sinabing, malamang daw, at dahil daw may isang tao daw dyan na nagwaldas ng kanilang pera sa subastahan. At kailangan daw niyang gawan ito ng paraan. Dito ay naiwan na lamang si Dekialayan na hindi nakapagsalita. At lumabas na nga dito ang kanyang window system na villain state, overcome death variables at ang kanyang store currency ay nadagdagan ng +2. Sinasabi sa isip ni Dekialayan na tila ba ay may bagyong dumaan. At buti na lamang daw ay nagawan niya ito ng paraan. Iniisip din niya, wala din namang problema kung ipapasan niya ang posisyon dito. At iniisip niya na kung patuloy niyang babaguhin ang mga bagay-bagay ay magiging tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Bigla ditong natigilan si Dekialayan nang makita niya si Ganesha sa parteng bintana ng kanilang mansyon at sinasabi nitong, totoo daw pala talaga ang sinasabi niya na magbabago na siya.
Nagulat naman si Dekyalayan dito at nasabi na lamang na hindi inaasahang bisita. Humingi naman ng paumanhin si Ganesha at sinabing napadaan lamang daw siya. Dugtong pa nito na nagulat daw talaga siya sa kanyang nasaksihan. Sumagot naman si Dekyalayan na wala naman daw dapat na ikagulat doon dahil makikita naman daw na mas magaling siya pagdating sa ganoong larangan. Sumagot naman si Ganesha at sinabing, ngunit si Ariel von Graham Yaukline ay wala ni isang patak ng dugo ng mga Yaukline na nananalaytay sa kanya. Gulat na gulat naman si Dekyalayan sa sinabing ito ni Ganesha. At sinasabi niya parang wala naman daw siyang matandaang ganitong pangyayari sa laro.